Guys, coccidiosis. Will you please repeat it? Coccidiosis. Nakakabahala, nakamamatay. Ano ba dapat natin gawin? Paano maiwasan to? Guys, watch nyo to. Ginagawa mo! Magandang araw po ulit sa ating mga ka-chicken, mga kamanok at mga kaibigan dyan. Welcome po ulit sa ating channel sa JJA Pinoy Chicken Farm. Discuss naman natin today kung ano ang lumalaganap na coccidiosis. Marami ang tumatawag sa atin sa nagtatanong kung ano yung solusyon at kung saan ba siya nanggagaling. Pero bago natin umpisa ng video natin, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Ano ba talaga ang coccidiosis? Ito ay isang avian intestinal disease na kung saan madalas tamaan ng sakit na ito ang mga day-old chick hanggang 6 months old. Pero kahit na 6 months old pataas, nakakaranas pa rin sila at nagkakaroon pa rin sila ng ganitong klase ng sakit. Ito ay ang parasite na nasa loob ng bituka ng ating mga alagang manok na dahilan ng pagdudugo sa loob ng bituka. Ano ba ang mga simptomas nito? Unang-una dyan, mapapansin nyo sa mga alagang manok natin, dun sa mga ipot nila o kaya sa mga dumi nila. Pasintabi nga po pala sa mga kumakain dyan. So, diretso tayo. Mamatay Ano ni! sa mga kulay ng mga ipot nila sa dumi? Mapapansin nyo, color pinkish siya or red. Sa mga tae pa lang kasi ng mga manok natin, so malalaman na natin na may problema sila. Pangalawa, makikita nyo na yung mga manok natin o mga chicks natin, nangihina sila. Mapapansin nyo, namumutla yung color nila. Tapos nawawalan sila ng ganang kumain. Pangatlo dyan, kung mapapansin nyo yung mga may coccidiosis na chick or mga manok, nakalaylay na yung feather nila. Paano masabi? Pugo na ibon. So bagsak yung feather nila. Tapos ang sunod dyan, yung timbang nila. So pag binuhat mo sila, mapapansin nyo sobrang gaang. Kasi mabagal silang lumaki. Tapos dun naman sa mga malalaki saka mga nangingitlog na mga manok natin, mapapansin nyo bakit hindi regular ang pangingitlog nila. So yun, isa yun sa mga dahilan. Guys, saan ba naman nakukuha ang ganitong klase ng sakit? Unang-una sa lahat, kapag nagbibigay tayo ng maduming tubig at saka maduming pagkain. At saka kung minsan hindi na natin napapansin yung sarili nilang ipot o sarili nilang dumi, nakakain na nila. Ang pangalawa dyan, dun sa tsinelas natin o kaya sa sapatos natin. For example, pumasyal ka o dumalaw ka sa farm ng kapitbahay mo o sa kaibigan mo and then natapakan mo yung pupo nila. Ambot sa langaw! Tapos pagbalik mo sa farm mo, hindi ka man lang nagpalit o kaya hindi ka man lang nag-sanitize ng sapatos mo bago pumasok sa sarili mong farm. Pero guys, huwag naman tayong malulungkot dahil meron ng solusyon para maiwasan o makontrol ang ganitong coccidiosis. Unang-una nga sa lahat dyan is kailangan i-ensure natin na ang water natin is clean saka fresh. Tapos pangalawa dyan, kailangan malinis talaga yung pakainan nila. Kailangan clean and dry. And guys, wag na wag po tayong maghahagis ng kanilang pagkain sa ground. Lalo na kapag yung ground na yun is madumi talaga or madaming tae ng manok. Ang pangatlo po dyan, importante din na kailangan na vaccinated yung mga chicks natin. Ngayon, kung talagang nakita natin na meron ng indication o simptomas ang ating mga manok at meron ng coccidiosis, so ano naman ang gamot na pwede natin ibigay? Ako para sa akin, sa experience ko lang, ang una kong binibigay kasi sobrang ganda ng ipinapakita nitong resulta
Guys, ano yun? Apple cider vinegar. Guys, ayan lang natin yung 5 ml sa 1 gallon of fresh and clean water. Guys, paiinom mo lang ito sa kanila every day hanggang 7 days. Ito, sobrang effective ng apple cider na sa aking mga chicks saka sa mga manukan ko. Ang pangalawa kong gamot na may re-recommend sa inyo saka masasuggest is ang paggamit ng sulfa saka ng multivitamins. Guys, marami namang nabibilhan nito. Magtanong lang kayo sa mga poultry supplies at itanong nyo kung ano yung gamot sa mga sakit ng coccidiosis. Yung sulfa sa aking paggamit sa unang araw na nakita nyo na may sakit na sila, maghalo lang tayo ng 1/2 teaspoon sa 1 cup of water. Sa second day, akong ginagawa ko, nagdadagdag ako ng sulfa. Ginagawa ko siyang 3/4 teaspoon. And then hanggang sa 5 to 7 days. Guys, sana nakatulong kami sa inyo kung paano gamutin ang coccidiosis. Ewan ko. Then dun sa mga expert po na kaibigan natin dyan sa mga ka-chicken, baka meron kayong additional na secret dyan na gustong ibahagi sa ating video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa baba para matulungan natin yung nag-uumpisa sa backyard chicken na farming. Salamat guys! What the hell is happening?